Thank you so much, Sir Del. So, mabuting araw po mga kaskwela. Ayan, and happy 2026, no, sa lahat. So, ito po ang ating first episode at ito ang ating first topic. And sabi nga po ng aming acting head, no, binanggit po niya na ito yung ano ito yung topic, no, na parang ang dami pong mga sabi-sabi, no. So, alamin natin ngayong umagang to, ano po ba yung tama about po kay salary loan. So, dito alam naman po nating lahat na ang mandato ng SSS is magbigay ng benepisyo, no? So we have 7 benefits under Social Security, but we are privileged enough here in the Philippines kasi kahit na ang mandato ng SSS ay magbigay ng benepisyo, ay nagpapaloan din ito. Kaya lang po loan is only a privilege. So yung ating salary loan, it is a privilege loan granted to eligible member borrowers intended to meet their short-term credit needs. So, paano nga po ba tayo makakapag-loan, 'di ba? Ano ba yung mga requirements natin? Kasi may mga naririnig kami, no, na sabi nila, ay gusto nyo bang makapag-loan na mas mataas kay SSS, mag-loan kayo na mag-loan, mas tataas yung maloloan nyo, which is wrong. So, dito po sa ating eligibility requirements, we will notice, no, na para sa 1-month loan, kailangan po ng 36 posted contributions and 72 posted contributions naman for a 2-month loan. So meaning, ang pinakamataas pa rin, no, na maaaring ma-loan kay SSS is up to 40,000 pesos. Kasi ang basis pa rin natin, no, for the computation is up to the 20,000 monthly salary credit. Kasi alam naman nating lahat na on top of that, 'di ba, on top of the 20,000 for those earning 20,250 and up or contributing under 20,500 monthly salary credit and up, a portion of your contribution is already allotted for the mandatory provident fund. So, ibig sabihin for the benefits and loan per se, up to 20,000 pa rin po tayo. And aside from that, dapat daw yung 6, no, sa mga hulog na yon ay within the 12 months bago siya mag-file ng loan application. Meaning, kailangan po currently and actively paying member kayo. That is why ang term ay short-term loan, 'di ba? Kailangan actively paying. So kahit na po nakaka-100 plus na siguro kayo, 200 plus, no? Pero yung last posted contribution nyo is way back mga 2020 pa siguro. So hindi pa rin po pwede. Ngayon, para naman sa mga self-employed, voluntary, non-working spouse, or land-based OFWs o yung mga separated from private employment, 'di ba? Nagtatrabaho sila tapos nag-resign sila or nag-retire na sila, no? Bukod po sa mga nabanggit na conditions, kailangan meron din silang at least 6 posted monthly contributions under po dun sa kasalukuyan nilang membership type bago sila mag-apply. So, ibig sabihin kung na-separate na tayo sa trabaho, magbayad lang tayo ng at least 6 monthly contributions, no, as voluntary. Kunwari, kung mag-voluntary po kayo, then on the 7th month, saka pa lang po kayo pwedeng makapag-loan. Provided, once again, na na-met nyo rin po yung unang condition sa binanggit ko. Okay? So next po must be of legal age and under 65 years of age. And member must not have been granted any final benefit. So pag sinabi nating legal age, 18 po yan na. Must be at least 18. Kahit na po, di ba, may mga members tayo na bata pa lang self-employed na. Baka mga artista natin, no? Pero pagdating po kasi sa loan, yun po talaga yung tinitignan natin. Kailangan at least legal age po siya. And under 65 years of age. Then member must not have been granted any final benefit. Kasi mamaya po sa third topic natin, mababanggit naman yung loan na para sa kanila kapag po may final benefit na. Pero ito pong salary loan, para lang po ito sa mga active members natin. Okay? And the employer of the employed member must be updated. Diba? Hindi lang po ito
dapat look out ni member, no? Dapat even the employers, 'di ba? Kailangan po ay updated din sila sa payment ng contributions and loan remittances. So may verification tayo ng certifying employer SSS contributions or loan remittances. Kaya po lagi naming sinasabihan din yung mga employers natin kasi kapag natag sila as delinquent, naku, lahat ng mga member, 'di ba, na sakop nila under their jurisdiction, under their employment, hindi na po makakapag-loan muna until such time maayos po nila yon. Okay? So hopefully, clear po tayo dyan ha. So ito po, nire-institute lang po natin, inayos po, binalik, no, na talagang kailangan maging commitment po to, no, para po maprotektahan din yung welfare ng ating members and to ensure the integrity of SSS loan privileges and future benefits din po natin. Okay? So next po, must have no past due salary loan, including po yung SLRP, yung Salary Loan Early Renewal Program, yung EALP po, yung Educational Assistance Loan Program po yan, or other short-term or long-term member loans. As in, talagang pag tinignan natin, no, kailangan po actively paying kahit may mga loan kang iba, dapat po hindi ka rin po napapass due doon. Okay? And must have not been disqualified due to fraud. Sabi nga po natin, mahirap nang ibalik ang tiwala. No? So, sana po walang gumawa ng ganyan. And must have an updated contact information. So, ang tanong mga kaskwela, naayos nyo na ba yung mga contact information nyo? So, hopefully po, no, kasi kahit sa loan man yan or benefits, talagang kailangan updated po yan. And you must have an active disbursement account enrolled through the disbursement account enrollment module in the My.SSS portal. So dito titingnan po natin, no, ang lagi lang po nating tatandaan, no, sa disbursement account for the loan, 3 lang po yung tinatanggap pa. Baka kasi iba yung tanong, ma'am, parang meron naman akong disbursement account. Alam ko may GCash ako or may Maya ako or any no. And then pag po naglo-loan ako, bumabalik, no, parang wala pa rin akong nilo-loan, no. So paulit-ulit, tapos yung employer ko nagagalit na kasi ilang beses daw siya nagse-certify. Kasi po for the disbursement account for the loan, ang pwede lang po is yung pinaka-preferred namin syempre, no, kung meron na po kayo yung dating UMID ATM Pay Card o baka meron na po kayong yung ngayon, yung may SSS card namin. Ayan. So, kung meron po kayo nun, yun po yung preferred namin. Kahit no need na maglagay ka ng any disbursement account kasi doon na po talaga namin ipapasok. Kung meron na po kayo nun, what if ma'am wala pa po ako nun? Pwede po kaya yung PesoNet accredited banks. Ayan. So, yung sa PesoNet accredited banks, tatanungin mo rin yan sa employer mo kung gagamitin mo yung payroll account nyo. Baka mamaya solely for payroll purposes din yun. So, hindi rin pwede. Pero pag sinabing, okay siya kahit saan, no, yung ating payroll. So, pwede po magamit yun. No? Pag wala pa rin, ang pinakalas na po is yung UBP Quick Card for those members na nakapag-loan na dati. Diba? So, nabigyan na po sila noon, yung UBP Quick Card, na-issuehan na sila noon. So, yun lang yung 3 na po pwede. Once again, yung UMID card or yung My SSS card. And then, PesoNet accredited banks at saka po yung UBP Quick Card. Kapag po e-wallet such as GCash, Maya, DCPay, Coins.ph, yung ganun po. O kaya po yung mLuwilier, diba? mLuwilier. DBP Cash padala via mLuwilier. Hindi po siya pwede ha sa loan. Sa benefits lang po yung dalawang yan. Okay, so hopefully clear po tayo ha. Then next po is the interest, service fee, and penalty. So for the type of salary loan, kung initial, ayan, meron tayong good news po dito, no? Kung initial pa lang, first time pa lang talaga sila maglo-loan or nag-renew sila ng loan, pero for the past 5 years, hindi sila nag-avail ng penalty condonation. Ibig sabihin, good payer, no? So, hindi sila nalilate talaga, hindi po sila nadidelinquent. Ayan. So, ang good news namin sa inyo, from 10%, 8% na lang po yung interest rate po natin per annum based on diminishing principal balance. Ayan. So, ibig sabihin kung medyo mas tataasan nyo, no, yung bayad nyo monthly,
at least po mas mabilis na matatapos kasi mababawas siya dun sa principal balance. Yan po ibig sabihin ng based on diminishing principal balance at mas bumaba, no, 8% na lang. Pero wag pong malulungkot naman, no, yung iba po na, "Ay naku ma'am, talagang may time na nale-late ako ng payments dati, na past due account na talaga ako," 'no. So ibig sabihin po nag-condonation na ako within the past 5 years, 'no. So 10% pa rin naman, okay. So yan naman po talaga yung interest rate per annum natin dati pa for the salary loan, okay. So next po is, ayan, so ibig sabihin prorated nga po. Depende, 'no, kung, initial, good payor o medyo nale-late, 'no. And then a service fee of 1% of the loan amount shall be charged and deducted from the proceed of the loan. Kapag na-late po tayo ng, at least ano po 'yan, 'no, every day of delay po 'yan, penalty of 1% per month po tayo. Then, if the salary loan remains unpaid after the loan term, a 10% annual interest and 1% monthly penalty shall apply until fully paid. Ayan, kaya po siguraduhin natin na hindi tayo nale-late payments para po at least, medyo mataas po talaga, 'di ba, yung 1% per month na penalty natin. Then para po sa pagbabayad naman natin, it shall be payable within 2 years in 24 equal monthly amortization. Then ang loan amortization po natin, mag-i-start lang po siya on the second month following the date of the approval of the loan. And yung payment po shall be on or before the last day of the month following the applicable month. So same with contributions, 'di ba? Alam naman po natin dati kasi meron pa yan every 10th, 15th, 20th, 25th, last day of the following month. Ngayon po, kahit ano yung sabihin nating employed member ka, kung ano po yung 10th digit ng employer mo or kung individual member ka naman, kung ano yung last digit, no, ng SS number ng member, no, kung individual naman po siya, yun yung ano, kahit ano pa po yun, ang ano po natin, ang payment po natin is on or before the last day na siya. Ibig sabihin ngayong January or sabihin natin last year, December, 'di ba? So, December po, ibig sabihin hanggang January 31 na lang. Kaya lang January 31 falls on ano po, Saturday. January 30 po ngayon, 'no. Kasi if in case po na mag-fall on a weekend or a holidays, yung next working day naman yung magiging, ano po natin, magiging deadline of payment. Kaya lang 'wag na po natin paabutin, ha. 'Wag po nating ugaliin na laging deadline, 'no, kasi baka mamaya magkaroon pa ng problem. At least po kung maaga-aga, maayos agad, 'di ba? Okay. Then ngayon, siguro yung mga nakikinig po dito kasi siyempre ang mga, invited naman po natin hindi lang mga employed, 'di ba? Puwede rin yung mga individuals natin. So, as I move on with my, discussion, iisa-isahin ko po 'yan, ha, wag po kayong magtatampo. Baka mamaya sabihin ng iba, "Parang puro employed naman ang pinapakita ni ma'am." Kung ano yung sinasabi ko about employed, 'no, sa inyo rin po gano'n na hindi porket individual members tayo, iba na. And then for the application of salary loan payment, so ito na. Kausapin ko muna ngayon yung mga employer, 'no. So sabi nung ano, ng employer rep, "Ma'am, sabi po kasi ng ano, ng, employee ko, siya na lang daw po yung magbabayad, 'no, kasi medyo matagal na yung kanyang, loan. So malamang mataas na po talaga, 'no, nahihiya na siya na magpabayad po sa amin." Ayan. Not unless po, nag-conso loan siya. Ayan, kasi ang conso loan individual, 'di ba, yung payment po niyan. Kung hindi naman po siya nag-conso loan, it is your duty and responsibility as the employer or their representative, employer representative to deduct and remit on their behalf. So ngayon ang gawin na lang po natin is, meet halfway. Kaya sabihin niyo po sa kanya yung priority of payment. Sabihin niyo po, "Magkano kaya yung, loan niyo dati, mga 500 per month ba 'yan, yung monthly amortization, way back 1990s pa. Kaya na po ba kaya kahit gawin nating 1K, 1.5 or 2K man lang na para lang mahabol?" Kasi ang una po munang papasok diyan sa payment nila, papasok muna po 'yan sa
penalty. Kasi iba parang ayaw nilang pabawas kasi parang di naman daw nababawasan yung principal nila. Yes, tama sila. Kasi dahil sa sobrang tagal na nga po na delinquent na yung account nila, ang una po naming papasukan ng payment would be the penalty. Kasi yun yung pinakamataas, 'di ba? 1% penalty per month po tayo eh. Ngayon, kapag na-consume na, nabayaran na, naubos na talaga yung ano, yung penalty po niya. So dahil tuloy-tuloy naman na, hopefully po tuloy-tuloy na talaga yung pagbabayad on behalf po of the member. Second po niyan is interest na. So hindi na mape-penalize kasi every month nagbabayad na 'di ba? So mapupunta na 'yan sa interest. Until such time maubos na rin 'no, matapos na rin, mabayaran na rin itong interest. Saka lang po papasok yung payment sa principal, ayan. So alam na nating lahat na gano'n pala yung nangyayari even sa mga individual payer diyan um, if you're thinking 'no, na paano ba, saan ba napapasok yung mga bayad namin. So penalty muna before interest and then principal. Ngayon may another good news po ako sa inyong lahat, 'di ba? Kasi dati ang renewal of loan po natin is 50-50. Kailangan 50% of the term has lapsed and 50% of the principal amount na bayaran na, 'di ba? Ngayon po, ang renewal of loan natin allowed na po siya after 6 months from the date of loan approval. Pero take note kailangan po yung existing loan is not past due. So ibig sabihin binabayaran sabi ko nga po kanina dapat actively paying pa rin po kayo. Ngayon bukod po dun, yung last 3 monthly amortizations were paid within due dates. So hindi rin po malilate lalo na sa mga calling po sa mga employer rep diyan na wag po kayong malilate sa pagbabayad kasi naku, isa rin po yung magiging dahilan 'no para po hindi makapag-renew si member. Okay? So ibig sabihin kunwari January ngayon ka maglo-loan. Ibig sabihin titingnan namin yung October, November, December, hindi ka ba late sa sa last 3 monthly amortization mo. Okay? And then, the balance of the existing loan shall be deducted from the proceeds of the new loan. And the good news ulit is, ang ibabawas na lang po ay salary loan. Dati po kasi 'di ba parang kapag may calamity loan ka, kapag nag-renew ka ng salary loan, ibabawas na yung calamity loan mo, hindi. Ngayon po hindi na. Kumbaga separate entity na sila 'no. So kapag salary loan na ibabawas, pag calamity loan lang. Okay? So hopefully clear po tayo. Ngayon para mas maintindihan po 'to, may sample kami dito. Sample scenario, si borrower na si Juan de la Cruz, ayan. So, yung loan date daw po niya ay January 15, 2026. Nag-renew po siya July 16, 2026. Ito, i-clarify ko lang to kasi 'di ba parang pag sinabi natin na after 6 months, ayan, kasi ito po yung requirement, must be after 6 months, loan is not past due, last 3 monthly amortizations paid on time. Must be after 6 months, kung iisipin mo, ay ibig sabihin August pa pwede, 'di ba? So yun yung iniisip natin kadalasan Dito makikita natin na even if 1 day lang, isipin niyo po January 15, so 6 months July, umabot lang po ng isang araw, lumagpas lang ng isang araw 'no, July 16, qualified na agad 'yan. Okay? So yun po even 1 day talagang may bilang po 'yan sa amin. So kahit na isang araw lang 'no, after 6 months ng loan date mo, pwede ka nang makapag-renew. Provided na up to date ka rin, no gap and late payments sa contributions and sa loans. So dito po sa contributions, amount paid on time. So dahil July nga po siya, magre-renew. So April, May, June, yung titignan namin kung hindi po ba late payments, okay? Pero if in case na dito sa sample na makikita natin pantay parehong 15 no, January 15, July 15, so equal to 6 months, X na agad siya dyan. With past due balance siya, ayan, so X ulit kasi dapat not past due. And then, pagdating dito sa payments po niya,
yung April na late. So pagdating ng May, in-include na yung penalty, no, for April and then June. So hindi po pwede, hindi pa po pwede. So, ang mangyayari diyan siguro kung hindi naman tapos hindi rin ng July, mga August pa siya makakapag-renew, gano'n. Basta po make sure lang po na on time lagi. Okay, so hopefully clear tayo ha kung ano yung difference, bakit yung isa qualified, yung isa na-reject. Ngayon, yung fully paid loan po may be renewed immediately provided the last 3 monthly amortizations were paid within the scheduled due date. Ayan, yung iba kasi parang, "Ay ma'am, nagkamali lang ako ng ano, ng tawag dun, ng pindot." Tina-try ko lang naman yung bago natin 'no, yung bago nating application. So ngayon nag-go ko na nag-go 'no, tapos puwede bang ano, i-cancel yun? 'Di po kasi naka-cancel. Ang gagawin mo, babayaran mo na, fully paid na, 'di ba? Pero make sure lang po na, yun nga po makaka-renewed ka lang immediately kung yung 3 monthly amortizations were paid within the scheduled due dates. And then the proceeds of the new loan, dito po, must be any amount greater than or equal to basta hindi bababa ng ₱2,000 after deducting po ng kung may prior salary loan pa kayo balance. Then exemption to the rule lang is yung mga household employees po natin, at least ₱100 po sila. So ngayon, ready na ba kayo mag-apply? So ito po yung paano ba tayo mag-a-apply. So under loans, hopefully lahat po may My.SSS account na ha. Hanapin natin si salary loan, may drop-down menu kasi dyan. So salary, calamity, pension loan, loan penalty. No? Alam ko ano nandiyan na rin sa emergency loan. So dito po, employed member at saka single employer to ha. Ang sample natin, if in case single employer. So dito po, sa simula ng proseso 'no, hinihikayat po yung miyembro na i-update muna yung contact details kasi dito ipapadala yung update sa kanilang loan application. Okay, then para sa may mga multiple employer naman, papapiliin naman po kayo. Sino po ba diyan 'no, para tama yung mapadalhan ng inyong loan application kasi kung sino yung pipiliin mo diyan, siya yung kailangan mag-certify, okay? Then pagkatapos pumili ng loanable amount, tapos po yung preferred disbursement account. So kanina nabanggit ko na ha, kung ano lang yung mga disbursement accounts na pupuwede sa loan. Once again, hindi po puwede ang e-wallets, hindi po puwede ang mLuwilier, okay? So kapag okay na, maaari nang i-click yung next 'no, para ituloy yung application po natin. So that's for those employed member. For our individual member naman, don't get me wrong ha, baka kasi sabi nung iba, ma'am, ibig sabihin pala kaya naming makapag-loan on our own, 'di ba, na ano, kapag po employed kayo, sa member My.SSS account pa rin naman siya, pero to be certified by your employer, okay? So ibig sabihin hindi magpu-push through yung inyong application kung hindi certify ng employer niyo. Pero for individual member, ibig namin sabihin sa individual, sila po yung self-employed, voluntary, non-working, OFW na walang bilateral labor agreement between their employer and SSS or separated members, no? So dito po, kayo mismo rin under your member My.SSS account yung pagfa-file pero direkta na, no? Doon po sa disbursement account ni member papasok po yan. Okay? So dito po, loanable amount, pipili po kayo. And syempre, wala na po yung certification, 'di ba? Kasi nga po, individual naman po siya. Ngayon, hopefully, familiar yung disclosure statement. So ito yung hinihingi ng ating mga employer rep kapag po kayo ay papasok pa lang sa company nila or nandun kayo pero nag-apply kayo under their employment, no, hihingan kayo nito kasi dito po makikita nila yung mga details na kailangan nila like yung SS number mo, tama ba sa record nila, no? Ano pa, yung loan type, loan date, yung tatlo po kasing yun, pag po nagkamali, erroneous SS number, loan type, loan date, yan po yung nagiging reason of
nagfo-float 'no, unposted yung mga loan payments natin kasi nagkamali 'di ba sa pagre-report. So kailangan 'yun at siyempre yung loan amortization para alam nila kung magkano yung dapat ibawas po sa inyo or ikaltas po sa inyo, okey? So dito po, check natin, ito na yung kasagutan sa mga nagtatanong na ma'am, balik natin sa tanong kanina. Sabi po ng employee, siya na lang daw po ang magbabayad on her or his behalf. Alam niyo po kasi ang nangyayari po diyan, minsan may mga nakakalusot 'no, nakakapag-generate sila ng kanilang PRN tapos binabayad nila. Pero on the long run kapag chineck na nila bakit hindi posted, magugulat sila ngayon 'no. And then anong i-a-advice ni SSS sa kanila, pumunta po kayo sa inyong employer, sila po dapat ang magre-report, magge-generate na sila po ang dapat magre-report ng mga payments po ninyo on your behalf. Kasi hindi po talaga yan mapo-post dahil nakalagay sa system namin, employed member kayo. Okay? At nandito sa declaration and authorization, unang-una, binasa mo daw yung terms and conditions. Hindi ako naniniwala, joke lang. So, syempre sa terms and conditions, lalabas kasi yan, magpo-pop up yan, di ba? So, makikita nyo siya, maniniwala ako makikita mo siya. Pero, siguro mangilan-ngilan lang yung talagang binabasa, di ba? Pero hopefully gawin natin yun ha, kasi minsan yung mga questions natin nandun na pala, nasa terms and condition na pala, hindi lang natin napansin. So letter B, ito po ang sinasabi ko kanina pa. Inauthorize nyo yung current employer nyo as well as your future employer. So ibig sabihin kahit na hindi sa bago nyong employer ngayon yung niloanan nyo, basta po pumasok kayo sa ibang kumpanya, kailangan po i-divulge nyo sa kanila na meron po akong salary loan. Okay? And let your employer deduct from your salary the required SSS monthly loan amortization and remit the same to the SSS. Okay? So, yan po meron pa yan sa I further, nandito I further authorize my employer as well as my future employer to deduct from my final pay or separation package any unpaid loan obligations. So mamaya po uulit-ulitin ko rin po yan sa responsibilities. Okay? So yan lang po yung gusto kong i-reiterate. Talagang pinakita namin yan kasi yan po kadalasan yung katanungan ng member, even the employer representative kasi sila daw po yung napapagalitan ng member, sila pa raw po yung kakasuhan. Kitang-kita naman, di ba, na nandito po sa disclosure statement and terms and condition natin. Okay? Then dito po, if eligible, bago po ma-approve yung loan, ipapakita pong muli sa member ang net proceeds ng kanyang loan para aware ka, 'di ba, na teka lang, ganitong halaga lang ba talaga? Ibig sabihin posted na ba talaga yung mga payments ko, Kasi kung hindi, cancel mo muna, check mo muna, kung talaga na-post na kasi sayang naman baka ma-overpayment ka pa, 'di ba? Pero if in case na agree na po kayo sa loan amount, tama naman po na-post na lahat, tick nyo lang po yung I confirm the net amount of my salary loan and then tick yung confirm po natin para ma-enable po yan. At lahat ng pinag-usapan natin ngayon, makikita nyo po yan sa circular number 2025-004. Effective po to last June 16 pa. Sa mga nagtatanong last year, mga nagtatanong na kailan pa po sinabi na hiwalay na si salary loan at saka si calamity loan. Ayan. So last year pa po, effective June 16, 2025 pa. At para maging clear sa atin, yung mga responsibilities. So, isa-isahin po natin yan. Okay? So, sa responsibilities of the member, unang-una po, an employed member shall attest that the certifying is their current employer. So, if you will notice po kanina sa application ng salary loan, di ba? Either multiple employer yan or isa lang, kailangan pipiliin mo, di ba, na siya yung current employer mo. Then, letter B, authorize their employer to deduct from their payroll the salary loan monthly amortization without fail or delay until such loan is fully paid. So, 24 months to pay yan. So, dapat po tuloy-tuloy.
Then allow their current employer to deduct the full balance of the salary loan from whatever compensation and benefits due to them in case of separation. Voluntary or involuntary man yan, nag-retire ka, nag-resign ka, tinanggal ka, lahat po yan. Kailangan po ibawas yung full balance ng salary loan. Nandito po yan sa terms and condition. Ngayon, kung mga individual members naman, such as self-employed, voluntary member, including non-working spouse or land-based OFW member, kailangan po bayaran niyo pa rin po. Kunyari kung may natira pa rin, hindi sufficient enough, no, yung final pay mo doon po sa balance pa ng loan mo. Tapos ngayon, sasabihin sa'yo ng employer rep mo, o hanggang dito lang yung binawas ko, yung last month lang ang binawas ko, yun din lang na nireport ko, so may remaining pa, ikaw na bahala kung kapag ba pumasok ka sa ibang company, ipabawas mo yan, or kung hindi ka naman makahanap agad ng company, ituloy mo lang na yung pagbabayad. Okay? Kasi para hindi ka ma-penalize. Without fail or delay yan na at any SS branch office with tailoring facility or SSS accredited collecting agents using a PRN. So third one, the member, whether employed, including kasambahay, household employees, or even yung mga individual members natin, self-employed, voluntary, including non-working spouse or OFW land-based po, shall attest that the payments posted to the loan that will be deducted from the new salary loan are complete. That is why kanina, pinakita ko sa inyo na may confirmation pa rin na makikita mo magkano yung malo-loan mo. Para malaman mo, maisip mo na ito na lang ba talaga yung balance? Ito na lang ba talaga yung natitira sa loan na pwede kong ma-loan? Kasi kung feeling nyo hindi pa posted lahat ng mga payments po ninyo, you may request first for the reconciliation of payment through any SSS branches or foreign office before proceeding with the salary loan application. Ayan. So, i-shout out ko na rin yung ating mga masisipag na mga taga-branches po dyan, lalo na yung mga account officers natin. No? Sila po talaga yung pwedeng-pwede nating lapitan kapag po ganyan yung mga problema po natin. Okay? So dito po, update any change in their contact information by logging into their my.sss account. So sabi ko nga po, hopefully ay lahat kayo nakaregister na. Kasi po lahat ng mga kailangan yung makita sa record nyo, kailangan yung gawin sa account nyo, doon nyo po pwede nang magawa halos diba? Kaya po hopefully lahat po meron na yung mga nakikinig ngayon. Or my.sss application or by submitting a properly filled out member data change request form to the nearest SS branch office. Kasi kung meron na po talaga kayo nakalagay na contact information, po pwede pa no, sa ano natin, sa online. Pero if in case na never ka pa talaga nakapaglagay, never ka nakapag-update ng contact information mo, that's the time na kailangan talaga po ay magpunta na tayo sa nearest SSS branch or foreign office para po sa mga members natin na nasa abroad, no? Pwede rin po sa kanila. Make sure lang po na ma-fill out natin yung E4. Ito pong member data change request form is available also to our website po. Okay, www.sss.gov.ph. Then sabi dito, authorize the new employer. Ito naman yung may bago ka ng employer, di may natira nga. Ayun, may natira nga sa loan po ninyo, no? So ngayon, dahil pumasok ka na sa isang company, kailangan i-authorize mo yung employer mo to deduct from your salary. Actually, mas madali talaga sa member kasi ano po ibibigay nyo lang naman sa kanila yung SOA, diba? Yung statement of account. Kung syempre yung disclosure statement, nasa dati mong employer yun. Yung SOA naman, nasa member my.sss account mo lang, i-print mo lang, i-screenshot mo, diba? Ibigay mo dun sa company na papasukan po ninyo. O yan lang po, 'di ba? Ang mas may gagawin talaga is the company representative kasi kailangan talagang ma-deduct po nila 'yon at ma-remit in due time. Okay?
So lahat po yan na including any interest or penalty for late remittance if any in case of employment or re-employment. So tapos na tayo sa responsibilities ni member. Punta naman po tayo sa responsibilities ni employer. Ayan. So si employer, syempre magla-login din sila. Meron pong employer my.sss account eh. Kailangan i-certify nila yung loan application ni employee at kung sinertify nila yon, kailangan ibig dun sabihin yung member na yon ay alam nila na employed sa kanila that time na naglo-loan siya. Then yung net take home pay, kasi 'di ba may mga company policies tayo. Yung iba parang at least 40% daw ng kinikita dapat may maiiwan kahit na mag-loan siya kung saan-saan, 'di ba may mga ganong company policy tayo. So, kayo ang nakakaalam kung i-a-approve or di-disapprove nyo. May karapatan sa employer. Okay? Kasi po, itong loan, sabi nga natin, pribilehiyo lamang po ito, ha? So, if in case na hindi pumasa, 'di ba? Dahil sabi ni employer, 1,000 na lang yung kinikita mo, ano pa bang ibabawas namin? Saan namin ibabawas pa, 'di ba? O kaya naman, aalis ka na sa amin, 'di parang pinayagan ka namin tapos babawiin din namin kasi sabi kapag umalis na, 'di ba, ikakaltas din. Ayun po yung fourth responsibilities, mamaya po 'yan. So third po, the employer shall be responsible for the collection through payroll deduction and remittance to the SSS of the amortization due on the employed member's salary loan. So once again, I just want to reiterate, it is the duty and responsibilities of the employer or the representative to deduct and remit on the behalf of our member. Okay? Kaya po kung napapansin niyo kapag po merong mga kaso no na hindi delinquent si employer, 'di ba? Unang-una nade-delinquent si employer, 'di ba? Natatag siya as delinquent. And then kapag may nakakasuhan, hindi naman si member, si employer, 'di ba? Kaya po talagang yung mga employer natin, alam nila 'yan, yung duties and responsibilities nila. Kaya talagang kailangan po ay mapatupad. Okay? At sabi ko nga po kanina, if separated na, voluntary or involuntary man po, or siguro cease operation na kasi business, no? So wala na siyang magagawa pa, no? Talagang isasara na. So yung employer shall deduct the total loan balance from any compensation, final pay, kung ano pa po yung mga makukuha ng employee. At kailangan i-remit niya in full to SSS. Ngayon, kanina nabanggit ko na rin naman po to, na if in case, no, ayan, na may mga member tayo na siguro kaka-loan pa lang tapos di natin masasabi no na voluntary man or involuntary na mase-separate sa company. So paano yun, ma'am? Hindi sufficient enough talaga yung kanyang back pay para po mabayaran yon. So ang gagawin na lang po natin, at least yung yung last month man lang ng mga employers para po at least hindi rin kayo po natin, hindi po tayo ma-delinquent, no? Kung hanggang kailan lang si member, no, hanggang doon lang yung ibawas natin. Then, i-report na po natin through contributions collection list. Diba yung contributions collection list kasi natin ay nakalagay na po doon kung separated or terminated, no? Tapos, if you're familiar with the PRN natin, yung payment reference, yung RTPL rather, yung real-time processing of loan natin, 'di ba meron din po doon na area na nakalagay na remarks, tapos lalagay natin separated na, tapos kailan, yung date, no, tapos anong reason, ganyan. So pwede rin po yun bali dalawa ang gagawin natin, yun sa contributions collection list at saka yun sa loan collection list din natin. Huwag natin kakalimutan po yun. Not later than the last day of the month, immediately following the month of separation. So yung effective date of separation from the company, unpaid loan balance of the employed member if the compensation and benefits of the employed member are insufficient to fully repay their loan. Okay? Para po
hands off din sa employer kasi sa side naman po niya na-report niya ng maayos 'no, na talagang ano na, separated na si member sa kanya. Pero at least give us at least 3 billing cycle po 'yan, kasi, chine-check pa po talaga 'yan maigi sa system, eh. Ayan, yung sa yung sa loans po natin. Okay, kasi puwedeng matanggal na agad siya dun sa record niyo 'no, sa contributions, pero sa loans po at least mga 3 billing cycle 'yan. Then responsibilities din po ng employer na kapag may bagong pasok sa kanila, i-require niya po yung new employee to secure from SSS an updated statement of account. So no need naman na po for the employee, for the member to visit the nearest SSS branch. Kung meron naman po silang member.my.sss account, pwede po nilang magawa yun. Okay? Then deduct and remit to SS any outstanding loan balance of the employee. So I think nabanggit ko na yung mga kadalasang katanungan, nasagot na under responsibilities. Pero syempre, meron pa rin tayong mga frequently asked questions. Ito daw yung mga jargon kasi ni SSS, baka lang po yung iba nagtataka. So what does a past due amount mean? Kasi may past due amount, may past due account din, 'di ba? So sa past due amount po, it is an unpaid amount or arrears within the loan term. So hindi pa tapos yung loan term po niya kasi 24 months to pay, 'di ba? So ibig sabihin bahagi po 'to ng loan na hindi nabayaran sa loob ng tinakdang loan term. Okay? Samantalang, so ibig sabihin active pa yung yung loan mo 'to. So past due amount pa lang 'yan. Samantalang ang past due account naman ay kung tapos na yung monthly amortizations, yung 24 months to pay, pero may natitira ka pa ring loan balance. So ang tawag na doon ay past due account. Okay? So hopefully clear tayo sa difference between past due amount and past due account. Then next, kasi kanina ko pa binabanggit to, what does the term updated employer contribution and loan remittances refer to? So sabi dito, ayan, kailangan daw sa employers who have submitted all required monthly reports and payments for their employees' contribution and loan amortization for the 2 months prior po sa loan application natin. Kasi bakit ba kailangang updated yung employer contributions at loan remittances? Kasi kung hindi updated ang employer, hindi maaaprubahan yung application ni member. Required po kasi na bayad lahat ng contributions at loan amortizations bago ang buwan ng application po. Okay? So ito na nga, sabi nagkamali lang talaga ng application. Possible pa ba na ma-cancel kapag daw po na-approve na yung loan? Ayan, so hindi na po. Once approved na ang loan, di na ito maaaring i-cancel. Pero kung gusto ng miyembro na tapusin agad ang loan, pwede naman. Pero ang gagawin po niya, babayaran niya yung buo, yung principal, interest, saka penalty. Okay? If there's any. So next, what type of benefits could be affected by loans that are not paid? Ito po para malaman natin kasi sabi nung iba, ay naku, mangingibang bansa ako, hindi ako mahahagilap ni SSS. Ang tanong, forever young ba tayo? 'Di ba? Kasi ang loan po hindi po siya talaga natatakasan, 'di ba? Kasi po kahit anong mangyari, 'di ba? Meron tayong benepisyo na kailangang kunin kay SSS, no? So if in case po na may mga remaining balance pa po kayo, including po yung interest and penalties, no? Ibabawas po yan sa any benefit ng member or their beneficiaries. Kasi whichever comes first. Ano ba, nabalda ba si member? Ibabawas po yan. Nagretiro na ba si member? Ibabawas na yan, di ba? Sana makukuha mo na yung retirement mo. Kaya lang dahil mga 2 years ka pa, di ba? Dahil sa loan mo, mga 2 years pa bago ka mag-retire, no? Bago mo makuha yung pension mo. Sayang naman. And even the death claim, di ba? Sabi nga natin, if we love our family, if we want them to receive something, even though we're not with them physically, make sure, no? Unang-una,
Check your records. Kumpleto ba lahat? Even the name, full name ba yan? Birthday, di ka ba nagpabata? Di ka ba nagpatanda? Lahat ng mga employers o na pinasukan mo na i-report ka ba? And even the contributions na bayaran ba? At even the loans. Kasi kapag po ang loans nga ay hindi nabayaran, ibabawas po yan sa final benefit. It will be automatically subtracted from the total benefit amount. Isigurado natin, sabi nga sa SSS kasi, sigurado ang bukas. Siguraduhin natin na kahit wala na po tayo, meron pa rin pong maaaring matanggap ang ating pamilya. 'Di ba? Kasi kay SSS, from womb to tomb, from birth to death, you are covered by SSS. And with that, that ends my presentation. Thank you so much for listening. Hopefully, marami po tayo natutunan ngayong umagang to. Balik ko na po sa ating mga masisipag na moderator, no, yung ating virtual floor. So, Edel, Ma'am Abby. Alright, maraming salamat for that very detailed discussion on our first topic, mga kaeskwela. Unang topic pa lang yan and marami na tayong nalaman at natutunan from our first speaker. So, congratulations, Ma'am Chris, no? Kasi first episode ito ngayong taon and pagtagumpayan niya yung first topic. So, maraming salamat, Ma'am Chris. And before tayo dumako, syempre meron tayong Q&A portion, no? May mga ginather tayo na questions na kadalasang tanong dito, no? Karamihan yun ang tanong dito sa ating chat facility. Pero before that, plug lang namin ito sa inyo, no? Yan, no? Yung ating tinatawag na My SSS card. Kanina sa chat facility, may nakita ako nagtatanong kung kailan, kung pwede pa daw bang mag-apply ng UMID card. So, hindi na siya available, no? Hindi na natin ino-offer yon, pero meron tayong ito, no? Tinatawag na My SSS card. Kailangan lang siguraduhin natin na meron na tayong national ID, whether na-receive na natin yung physical card or na-view nyo na online yung inyong national ID details. Then, check your my.sss account para makapag-apply kayo for the My SSS card. So, it works like an ATM card, no? So, kung baga, pag may ganito kayo, in the future, when you file for your benefits or mga loan privileges, then dito na siya makakredit. Okay, so for our question and answer portion, for our first question, ito na. So sayang, no? Hindi natin na ilagay yung name. Ito yung first question, Ma'am Chris. Paano kapag may past due siya, then babayaran niya ngayon? Eligible na ba siya for loan renewal? Ayan, thank you so much, Ma'am Abby, and sa ating first anonymous. Ayan, so dito po, no, sabi nga po for the past due, yung isa po sa eligibility natin, kailangan po kasi yung last 3 months na talaga nabayaran na para po makapag-loan renew. Pero ang tanong kasi dito, ano po bang babayaran ngayon? As in, fully paid po ba? Kasi kung fully paid po talaga, yun, pwede po siya maging eligible sa ating loan renewal. Medyo maghihintay lang ng ma-post na nga rin po talaga siya. Yun yung binabanggit ko kanina na kahit nagkamali ka, 'di ba? Tapos hahabulin mo ngayon, kailangan fully paid. Kung ganun po yung gagawin natin na magre-renew po tayo. Other than that, kung talaga pong hindi naman, medyo hinabol mo lang, binabayaran mo ngayon, kailangan po yung last 3 months, bayad po siya na hindi past due talaga siya. Sakto sa payment deadline natin. Thank you po, Ma'am Abby. Okay, so salamat for answering our first question. Kasi 100 questions to, Ma'am Chris, eh. So may 99 pa. Biro lang po. So for our second question. Okay, this question is from Gloria. Bakit po rejected ang loan kahit na same lang naman ang address? Walang pagbabago sa address. Please, medyo mahaba po ito, no? So please see below ang nakikita. So karamihan ng employees namin yan ang issue, tapos ayaw naman ng branch na tanggapin yung E4 na dala ng company representative namin. Continuation, Ma'am Chris? Ito po, yung nakikita nila na nagpa-prompt na reason. So, loan application will be rejected due to the following reason.
Your home address is in the old format and needs updating. Please submit an accomplished member data change request form to the nearest SSS branch. So, kagaya doon sa case nila, Miss Gloria, pagpunta naman daw nila sa branch, di naman daw ina-accept yung E4. So, paanong ano dito, Ma'am Grace? Ayan, thank you so much for that. Oo 'no, karamihan po sa ating miyembro ang nagiging problema is the home address. So kung makikita po kasi natin parang nauuna yung face, 'di ba, yung gano'n. Eh, kailangan po black lot, gano'n po siya, eh. So nasa old format po talaga siya, so kailangan nating ayusin. Kaya lang because of the Data Privacy Act po kasi marami po talaga na hindi pumapayag 'no, na ayan, marami po talaga yung hindi po pumapayag na yung, employer representative yung magbigay kasi kapag po ganyan talagang yung member po natin yung, nag-aasikaso dapat. Pero if in case man po, if necessary din po 'no, baka po may data privacy form po tayo, ayan, na maaari po nating mapapirmahan 'no. So, E4 and proof of address ang kailangan po kapag po mag-aayos po tayo ng ating, record ng ating, through our member data change request form po. Ayan, para maayos po natin yung home address. Thank you po, Ma'am Gloria. Thank you rin po, Ma'am Grace. Alright, for our third question, ito naman galing kay Miss Hannah. So, for employees whose SSS loan condonation applications were not approved by the employer, is it advisable for them to settle the payment directly through SSS accredited payment channels? Okay. So, loan condonation na pala 'to, okey. For the loan condonation po natin kasi 'di ba, ano po siya, individual yung pagbabayad po natin diyan for the loan condonation po natin. So, hindi talaga siya kailangang i-approve po ng employer. Kasi 'yan yung hinihintay natin dati pa 'no, na magkakaroon pa ba nung loan restructuring, yung condonation 'no. So, 'yan na po 'yun, hindi siya another loan ha. And then, to settle the payment directly through SSS accredited payment channels, yes, bale ang gagawin po natin magge-generate po tayo ng payment reference number kung saan po tayo kung saan po tayo nagbabayad ng mga PRN. Ready po natin sa Telering branch, sa Bayad Center, or yung mga bangko no, na tumatanggap po. No? So, pwede po tayo magbayad directly po doon. Actually, ang advice talaga namin for the loan condonation is sa ano po siya sa member po talaga siya. Kumbaga, kung ipapadaan man nila 'to sa employer, talaga pong ano po 'yun, parang pinaka-back room na natin 'yun if in case na kulangin lang talaga sa employee that time, that month 'no, puwede siyang makiusap kay employer na, nung time na 'yun puwede po bang ikaltas niyo muna sa akin, gano'n. Kaya lang make sure po, i-check din natin yung payment deadline. Kasi baka mamaya ma-late payments tayo kasi magkaiba pala yung deadline niyo against sa deadline ni employer ng pagbabayad ng loan, ayan. And ano po, additional lang din po yung mga proof of address ang kailangan po, example natin do'n, electric bills, water bills, and or IDs na may address, 'yun po yung kailangan. Do'n po sa question kanina kay Ma'am Gloria. Ayan, kasi hindi yun nga po, dito po sa ano, sa loan condonation, yung application mismo, hindi naman po kasi talaga yan dumadaan sa employer. Tutulong lang sila if in case sa payment na, ayan, kapag po talaga hindi na kinaya ni employee at humingi po sila ng tulong. Thank you po, Ma'am Alright. Hannah. Okay, Ma'am Chris. Ito po yung ating fourth question. So, from Florence Naval. Good morning to all. Good morning din po sa iyo, Ma'am Florence, kung nandito ka pa po. Just want to ask po, wala po bang program si SSS na kapag hindi nakabayad si member ng obligation niya beyond doon sa allotted terms po ng amortization is i-deduct na lang sa premium niya kaysa po lumaki pa ng lumaki yung obligation niya para maiwasan na lumobo siya ng pagdating ng dulo halos wala na din siyang magiging pension kasi kakainin lang siya ng interest and penalty. Thank you. Nagtatanong lang naman po siya. Thank you so much.
Parang ikaw, Ma'am Abby, di ko nagtatanong lang, joke lang. Okay. So, Florence Hmm. naman, ayan, actually we understand po na yung mga ganitong, concerns natin 'no. Kaya lang po as mention ko sa simula pa lang 'di ba, ang mandato kasi iba-iba kasi ang mandato ng government agencies po. Ang mandato kasi talaga ni SSS ay magbigay ng benepisyo. Actually sabi nga natin, only in the Philippines lang 'no na ang isang, Social Security na ang mandato ay magbigay ng benepisyo ay nagpapa-loan din, kaya lang po loan is only a privilege. So meaning, yung contributions natin is solely at ang ano po natin diyan, ang pinaka-goal natin diyan ay magbigay ng benepisyo, 'di ba? Sabi nga natin hindi makakaapekto sa ibang benepisyo kapag po magkasakit ka man, manganak, kahit anong mangyari, 'di ba, hindi naman nababawasan. Pero ang loan po kasi dahil pribilehiyo lamang po siya, hindi natin puwedeng galawin si contributions. Kasi po si contributions ay nararapat 'no, para po sa benepisyo ni miyembro. Kaya naman po kapag kumuha na tayo ng benepisyo, yun po yung maaaring makaapekto na yung loan natin. Kaya po 'di ba, sa terms and condition binanggit ko na po sa inyo 'no, kung ano po yung mga maaaring mangyari 'no, kapag po hindi po tayo nakakapagbayad. Kaya dapat look out po natin 'yan, and thankfully even our employers 'di ba, talaga pong chine-check nilang maigi 'no, kasi po para po hindi rin makaapekto dahil kapag po na-delinquent sila, hindi lang si member na, na naging dahilan 'no ng pagiging delinquent nila ang ano, ang maapektuhan kung hindi maaaring buong, employees po nila. Ayan, so makikita rin po natin 'yan sa diniscuss kanina. Thank you po, Florence. Okay, so dako tayo sa next na question. Thank you, Ma'am Chris, for answering that question, Ma'am Chris. Okay, so this one is from Rizabel Diaz. Ayan. So thank you for this question. No? May we confirm if the outstanding balance of an SSS calamity loan is no longer being deducted or now offset during the renewal or application of an SSS salary loan, Ma'am Chris? Binabawas pa po Thank ba yan? Thank you so much, Ma'am Abby. So starting June 16 last year po 'no, dahil nga po na-amend 'no, yung sa ating salary loan, yes, SS calamity loan is no longer being deducted. So as I've mentioned earlier po, different entity na sila. So kapag po nag-SS salary loan ka, meron ka pang balance sa salary loan mo, yun na lang yung ikakalta sa inyo. So, ibig sabihin upon sa reporting din 'no, hiwalay na rin po yung sa salary loan at saka sa calamity loan po natin. Okay? Once again, it will no longer be deducted or offset po during the renewal or application of SS salary loan. Thank you. Okay po. Next question po tayo. Mga ka-eskwela, ito na, no? From Anonymous, sayang hindi na ilagay ang name, no? Sabi niya dito, good morning po. After 2 years pa po ba makaka-reloan yung naka-fully paid ng salary loan under condonation program? Thank you. Okay, anonymous number 2. Okay, so loan condonation po ulit tayo. So sa loan condonation program po kasi natin, it will depends po kung paano tayo nagbabayad. Kung hindi tayo madi-default, 'di ba? Sabihin natin nakasunod tayo doon sa terms no na sinabi niyo, babayaran niyo within 6 months, 1 year, 2 years, 'di ba? So kung nakasunod po tayo doon, the good news doon po sa loan condonation natin, after 3 months lang, after full payment ng condonation po ninyo, ng conso loan po ninyo, after 3 months you may reloan na po agad, ayun. Pero dito po sa ating condonation kapag po hindi naman po nakakapagbayad, ayan. So kapag naman po hindi po nakapagbayad 'no, na delinquent na po talaga siya, so ang mangyayari po dun after 2 years po siya, ayan. But I think we will be having a different, webinar naman po para po dito sa ating condonation program, Conso Loan. Thank you po.
ito na po yung last na question para sa'yo, no? So, from Irish Elisan, paano po kung may new hire tapos lumabas sa collection report na meron siyang existing loan pero ayaw niya magbigay ng statement of account kasi siya na daw ang magbabayad. Pero per observation, lumalaki yung outstanding balance niya. Allowed po ba na manghingi kami ng statement of account from SSS, account officer, and proceed sa salary deduction and remit the same to SSS para po hindi maapektuhan si employer once humingi po ng clearance from SSS? Ayan, thank you so much po, Ma'am Irish. Ma'am Irish, yung dito po sa ating deduction, no, nabanggit naman po, sabi ko nga po, sa terms and condition natin, talagang may mapapakita kayong proof sa kanya. Actually, kapag nga po may naglo-loan, sabi nga rin namin sa mga company rep, pag bumibisita kami, ma'am, hanggat maaari kung pwede nyong i-print, ilagay sa billboard nyo, billboard talaga, bulletin board rather, bulletin board po ninyo para nakikita nila ano yung mga kinonfirm nila no, sa terms and condition. Kasi nakasaad po doon na once po na under their employment kayo, yun po yung binabanggit ko kanina na under their employment po, kailangan talaga ikakaltas. Kasi kahit po pilitin nila, 'di ba? Pilitin nila na magbayad on their own, maaaring maghang yung payments and at the long run, kayo rin po yung babalikan nila kasi syempre ang i-advise po ng SSS o bumalik ka sa employer mo kasi dapat sila yung nagde-deduct niyan, nagre-remit niyan para po ma-post. Ganun po siya. So, if in case lang po nasasabihin niya na, ay ma'am, ano po siya, magko-conso loan o hingan niyo rin po ng proof no, na nag-apply na siya for conso loan. Kasi dito hindi na po kayo kailangan humingi rin po ng SOA from SSS account kasi if you will notice sa RTPL, di ba po, nandun po siya sa part 2. Ayun, kung siya po ay nakapag-loan sa ibang company pa that time or as an individual member pa siya, napasok lang siya sa company ninyo, no? So makikita niyo po siya under part 2. May karapatan po kayong magkaltas. Okay? So paliwanag niyo lang po maigi rin sa kanya yun, terms and condition. Lalo na po na kayong mga nakinig ngayon, magkakaroon kayo ng copy of presentation, di ba po? Once po na sumagot kayo ng evaluation form. Thank you so much po and with that po, thank you so much mga kaskwela. Tapat, totoo at makabago. Sa SSS, sigurado ang bukas mo.